So, hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, ito na nga po guys. Talaga nga namang nag-i-spaghetting pababa po. Ang survey ni Vice President Sara Duterte. Talagang literal po guys, na spaghetting pababa. Yan kasi, pangingialam pa sa issue ng may issue. Tapos, lagi ding tahimik sa West Philippine Sea. Alam nyo, ganito yung ugali ni Sara Duterte. Pag siya yung tinitira, may pa-video-video ang bilis. Mga kababayan. Tapos, ang hilig din mangialam. Yung recently nga, yung issue dito kay Kibuloy. Mga kababayan, yan siya palagi. Pero pagdating sa issue ng national issue, sa West Philippine Sea, kung saan yung ating mga Philippine Navy, mga armed forces natin, 'di ba mga kasundolahon natin na nagbubuwis ng buhay para dito sa ating bayang Sinilangan, sa ating inang bayan. Wala man lang siyang komento. 'Di ba yung pinagtatataga, yung nampapalakol, wala man lang pong komento. Itong si Vice President Sara Duterte, kahit nga guys nung inagawan tayo ng pagkain, yung nagre-resupply lang, tapos inagaw yung natin, yung pagkain natin ng CCG, wala ding comment itong si Sara Duterte. Nagdaan na din yung araw ng mga bayani at never niyang binanggit itong ating mga kasundaluhan. Never niyang pinuri sa mga sacrifices na ibinigay ng ating mga kasundaluhan para lamang po dito sa ating inang bayan, para may pagtanggol, mai-preserve itong ating bayan na hindi tayo nasasakop ng kahit na sino. Never pong nag-comment itong si Sara Duterte. Kaya no wonder na kaya nagiging spaghetting pababa ang kanyang survey dahil din po sa kanyang kagagawan. At beside, apektado na din po dito guys sa kanyang survey yung ginagawang kagaguhan ng hakbang ng maisog. At beside guys, ito yung nakakatawa. Tingnan nyo sa article na to. Ano nakalagay dyan? Sara ratings decline. While the overall performance rating of the President Marcos Jr. for the second quarter of 2024 is stabilized, Vice President Sara Duterte ratings saw another significant drop. Bumaba. Talagang sumagidsid, sumayad, lumapak, diba? Lumagapak ang kanyang survey. Down 20% points. Hindi biro yung 20% points na to. At ito guys, yung nakakatawa. Kasi itong survey na to conducted by Publicus Asia. Sa mismong survey firm nila. Kanino kumakampi itong si Malutiktik? Diba kila Sara Duterte? See, sa mismong survey firm mo, hindi na kayang imasilya. Hindi na kayang tapalan ng kahit ano pa mga graba dyan para matabunan yung baho mo, yung umalingasaw mong baho. Hindi na talaga. Talagang umalingasaw na. Kumalat na. Kaya't ganito yung nangyayari sa survey mo. Mababa. Well, hindi mo din naman masisisi ang taong bayan kung bakit sila nagbabago ng kanilang pagmamahal sa'yo. Dahil unang-una, hindi mo naman minamahal ang Pilipinas. So, bakit ka nila mamahalin? Yung Pilipinas hindi mo minamahal. So, paano ka nila mamahalin yan? Diba guys? Nagigets nyo yung punto? Nakukuha nyo ba? See? Tingnan mo dapat sana, okay lang sana na bumaba yung survey mo by the 2027. Pwedeng doon. Kaso hindi ka pa nga nangangalahati sa pagiging vice president mo, ang laki ng ibinaba mo. At saka beside guys nung nawala si Sara Duterte bilang Department of Education Secretary, mas tumaas yung survey ni BBM. Meaning to say, dead weight ka, pabigat ka sa administrasyon. Diba? Pabigat ka. Nawala ka lang sa administration, naging so-called opposition ka na, tingnan mo, binulatlat mo yung pagkatao mo, na-reveal yung baho mo. Diba? Kaya hindi ka na nila mahal. Yan yung nagiging epekto ng pagiging traidor. See? Tapos ngayon mag-aamok ka, nagtatakbo bilang senador, yung tatlong monyo, si Digong, si Baste, si Pulong.
Tingnan mo nga dito sa survey mo, lumalaga pa ka na. Tapos ang ginagawa niyong movement, hindi tatakbo si Baste bilang presidente. Ano yun? Gagawa kayo ng issue para hindi pumutok yung issue mo? Pantakip? Band-aid solution? Ha? Ginagago mo naman yung mamamayang Pilipino. Yan kasi magtrabaho ka. Tapos sasabihin ng tatay mo, Marcos, magtrabaho ka kasi pinapasweldohan ka ng taong bayan. Taxpayer, binoto ka namin. Ikaw ba, as a vice president, yung duties and responsibilities mo, ginagawa mo ba? Ako'y nagtatanong lamang. Ginagawa mo ba yung duties and responsibilities mo as a vice president of the Republic of the Philippines? Ginagawa mo ba? Para ang lakas mag-amok ng tatay mo na sasabihin, magtrabaho ka, Marcos. Ang lakas mag-amok eh. Dapat sana ikaw yung pinapagalitan. Kasi hindi ka nagtatrabaho ng maayos. Ang hilig sa confidential funds, di umano. Tapos yung pagtatrabaho, hindi man lang ginagawa ng maayos. Sino hindi maririndi? Sino hindi maiinis? Sino hindi magagalit? Sino hindi maghimutok? Kung ganyan yung ginagawa mo. Diba? Anyway, sabi dito, based on the result on the independent and non-commissioned pahayag second quarter 2024, partida ha, second quarter pa lang to ng taon. What if pag umabot na sa third quarter, na pinakilala na talaga nila yung kanilang sarili as a opposition? O, ano na lang yung magiging survey nito? Baka from 20% na down, maging 50% down na yan. Huwag niyong i-testing yung kakayahan ng mga loyalista. Huwag niyong i-testing yung kakayahan ng mga pro-government organization dahil nagkakaisa kami para sa mitiin ng bayan. Kung ayaw niyong makiisa, hindi din kami makikiisa sa inyo. Pro-China pala kayo, hindi kayo makakakuha ng suporta. Diba? Sabi dito, survey taken from June 15 to 19. 19, ito yung time nung nag-resign si Sara Duterte, di ba? Apektado nga. So meaning, tama tayo. Dead weight nga si Sara Duterte. Kung hindi siya naging pabigat, hindi sana bababa ang survey ni PBBM noon. Kasi yung nangyari, pabigat si Sara. At beside, wala namang problema kung mababa ang survey ng presidente. Ang problema dito, kung mababa ang survey ng vice-presidente na in the first place, wala din namang ginagawa. Diba? Sabi pa dito, with her approval dropping from 53% in the first quarter of the year to 46% in the second quarter, and her trust rating also fell by 5 points. Ang laki nitong 5 points na to if we will convert all the Filipino voters. Yung 5% na yan, malaki yan. Out of 100 million, sabi na lang natin 100 million voters. Kunyari lang ha, sabi na lang natin 100 million yung botante. Yung 5%, 5 million yun, malaki na yun. Diba? 5% from 46% to 41%. Alam niyo yung malinaw dito, hindi talaga nagtatrabaho ng maayos si Sara Duterte. Ayaw na siya ng taong bayan, sinusuka na siya. Yun talaga yung meaning nito. Sinusuka ka na ng taong bayan kung kaya't ganito yung nangyayari sa survey mo. Dahil sana, kung mahal ka ng taong bayan, yung survey mo mataas pa din. Di ba mataas pa din at mamimaintain mo yan. Kaso ang nangyayari, mukhang ma-overcome ka na nga ni Tulfo eh. Anyway, hindi ko din naman to gusto si Tulfo. Pero I like the way na tumataas yung survey ni Tulfo. Kasi natitreaten yung mga DDS. Kung kaya't si Tulfo, yung binabanatan na nila ngayon, na kahit hindi pa naman si Tulfo tatakbo bilang presidente, binabanatan na ngayon ng mga DDS. Si Tulfo wala din naman yung sense. Dahil unang-una, ganito, hindi din niya nagko-comment sa issue ng West Philippine Sea. Pares na yan sila ni Sara Duterte. Never nag-comment sa issue ng West Philippine Sea. Never din nag-comment sa issue ng ICC. Ano pa ba? Never din nag-comment sa issue ng Maharlika Funds. Diba? Yung mga national issue din, never nag-comment yan. Yung mga maliliit lang yung kaya niyang tirahin. Yung mga kaya-kaya niya lang. Doon lang siya bumabanat. Diba? Anyway, yun lamang po guys. That's me again, si Mima Alicia nyo. At nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.